hindi talaga ako mapalagay dun sa nangyari kay Cassandra Leong habang nasa custody siya ng house. Heaven forbid na kung may resource person na unang na napaharap ng house sa kanya tapos mapakustody dito sa atin ay mapakawalan natin for whatever reason. So I would seek, kahit pagkatapos na nitong interpellation, I would seek the advice of the chair and even seek the advice of the Senate President kung proper ba mag-communicate tayo ang Senado sa House. Sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque. Since mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. Right. No? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin baka rin yung the same sa backdoor. Exactly. Remember kay Alice Go, no? But ngayon po mayroon ng warrant of arrest at hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies. Ma-update po ba tayo, Mr. Chair, sa pamamagitan ng chair ng BI agad, maybe within the day, kung ano na yung location, whereabouts ni Cassandra Leong? In-update ho ngayon ng kumukuha na ang BI ng information. And bibigyan ho tayo ng extensive report rin on the Lucky South 99 issue kay Cassandra Lee, kay Harry Roque, and all of that. No? But they're verifying it right now. Salamat, Mr. Chair. At mabuti may automatic na whole departure order na. Kasi baka mamaya mag-reunite lang si Cassandra Leong sa ninong niya na inimbestiga din natin dati at mag-disappear na sila sa face of the earth, at least dito sa Pilipinas. Napakahirap naman pong ganong sitwasyon din, Mr. Chair. So, kay Cassandra Lee rin po, nag-file na rin po ang DOJ to cancel her passport rin. Okay po. Salamat, Mr. Chair. And I don't know kung... Record yes, po Mr. ng Department of Bureau of Immigration, wala naman pong record na lumabas po siya ng bansa. Unless through the southern backdoor yun na naman, lang Mr. Chair. Alam naman ho natin, yun ay mag-alis po part 2 possibility rin. siya. Hari nawa, hindi. Dahil hanggang ngayon, at least medyo naibsan na yung pagka-mangha natin. Hanggang ngayon, di pa natin alam yung buong kwento paano nakatakas si Alice Guo noon. Pero at least nangyari na yung kahapon. Pero ayaw po sana natin mangyari na mag-Alice Guo part 2 si Cassandra Leong kung sakasakali. But salamat po para sa update na iyon, Mr. Cassandra Chair. Lee part 2 dahil tumakas na siya before. Aray, kasama po siya noon. Tumakas na siya before. Nako, alam na alam po niya yung ruta at pamamaraan. So, sana po talaga ay mapaharap siya ng mga otoridad dun sa Pasig RTC, Mr. Chair. So, para sa DOJ, Mr. Chair, isang huling tanong, pwede po bang malaman ano yung proseso ng pag-apply para sa refugee status? And on average, ganong katagal po tumatagal yung prosesong iyon? I just like this answer on record, Mr. Chair.
ang process po ay they can apply to the DOJ and ang qualifications or ang grounds ay under persecution. So whether you're persecuted for your political beliefs, for your religious beliefs, for your gender beliefs, race kasama rin po doon, and also statelessness pwede rin po. So they can apply for refugee status. At ganong katagal tumatagal yung ganong proseso, Mr. Chair, on average? About 2 years, 1 to 2 years. No? 1 to 2 yung years. Po, but I think that is a normal time frame kasi sa US yan rin po ang, if I'm not mistaken, yan rin po ang issue na habang ina-evaluate yung kanyang refugee status, pwede silang lumabas at hindi na rin mahanap pag lumabas na. No? So I think in my personal observation, that time frame is within that time frame, mga 1 to 2 years. Medyo hindi pala mabilis, Mr. Chair. Medyo matagal-tagal din po. Matagal-tagal rin. Okay, Matagal-tagal rin. Right. So, importante din yung time frame kasi yung mga taong nangangailangan talaga ng asylum, minsan matter of life and death yung hindi masyadong matagal. Ano po? The yes, DOJ and the Chief State Counsel is listening, Mr. President, so they'll take note of that time frame. Salamat, Mr. Chair. At syempre, napakahalaga itong usapin ng asylum, isa sa siguro mahalagang tulong o in a way, isa siyang hiyas no, na hawak ng gobyerno para makatulong sa ibang mga tao, hindi man natin kababayan pero kapwa-tao. Of course, a prominent example yung ginawa ni dating Presidente Quezon para kupkupin yung mga European Jews dito po sa ating bansa. So isang hiyas talaga, napakahalaga, isa sa pinaka-iniingatan natin dahil literally pwedeng magligtas ng buhay ng ibang tao. And dahil hiyas, parang yung usapin ng Filipino citizenship na lalo nating napatingkad yung kahalagahan ng ating mga investigasyon laban sa POGO, dapat talaga pakaingatan. And in no instance, on the opposite extreme na dapat maabuso o abusuhin. So just last manifestation manifestation, Mr. Chair, Mr. President. Hindi talaga ako mapalagay dun sa nangyari kay Cassandra Leong habang nasa custody siya ng house. Heaven forbid na kung may resource person na unang napaharap ng house sa kanya tapos mapakustody dito sa atin ay mapakawalan natin for whatever reason. So I would seek, kahit pagkatapos na nitong interpellation, I would seek the advice of the chair and even seek the advice of the Senate President kung proper ba mag-communicate tayo ang Senado sa House at kung proper man observing interparliamentary courtesy, ano yung tamang paraan na mag-communicate na concern sa ganitong pangyayari at pagnanais na wag na po itong maulit muli at na hindi rin natin magawa sa sino mang resource person na nagaling sa House at anong mga pamamaraan para siguruhin na hindi ito mangyari muli. We have a few, I think, best practices here in the Senate, Mr. Chair, na pwede nating ibahagi sa kanila. Probably meron din tayong mga leksyon pwedeng matutunan sa kanila, mga best practices na not necessarily ma-institutionalize pero by tradition, by practice, gawin natin para yung mga pinaghihirapan nating mga investigasyon over several years, mga pinaghihirapan ng ating executive agencies ay hindi naman siguro mauwi sa wala, pero hindi lalong ma-delay at lalong mapahirapan, Mr. Chair. So I will seek the advice of the good chair and the Senate President actually, after this interpellation. If my memory serves me right, yung detention ni Cassandra Lee she was held in contempt in the House. Exactly. But because of the transition from the 19th to the 20th Congress and may Supreme Court ruling na the contempt charges ends with that Congress, pinakawalan ho siya. But that time nung pinakawalan siya, wala pang mga kasong i-file. No? So nagkaroon ng gap between that time na pinakawalan siya and the time na final po yung kaso. But rest assured that the DOJ is already moving. May whole departure order ho. Kakancelan ho yung kanyang passport para hindi ho siya makawala.
At ginagawa po ng ating mga enforcement agencies po yung kanilang makakaya para mahuli po siya. I do understand, Mr. Chair. Nag-iisip lang ako kaya humihingi ng payo. Yep. Ano yung proper constitutional, legal na pagsisiguro? Again, anything proper para hindi na mangyari po itong muli. Pero maraming salamat po, Mr. Chair, maraming salamat po, Mr. President, at muli sa DOJ at lahat ng attached agencies para sa napakahalagang araw kahapon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.